si Bobby Vlogs. Ngayon, isa po siyang katutubong manobo na naninirahan sa probinsya ng Bukidnon sa Mindanao. So isa po siyang katutubo at isa rin po siyang leader ng community. So marami po siyang ginagawa sa community nila sa pagtulong. Ngayon, meron na po siyang vlog at sa ngayon po meron na sa 270,000 followers. Ngayon minsan po kinukuha ko siya, sinusama-sama sa mga vlog natin kasi napakalakas po ng energy. Minsan pag mag-i-intro kami, mag-video, sobrang solid. No? Sample nga, ipapailawin. Sample. Yung dating pinakamadilim na bahay, ngayon ay papaliwanagin natin. Nakabante. Siya po yung kasama ko sa solar. Minsan, yung video po umaangat kasi may mga kasama kang malalakas din, swing yung nag-enjoy din, magaling din. Ayan. Sa ganyan sana tayo, pagdating sa kahit mahihain, pero pagdating sa camera, makakapal tayo. Isipin na para ito sa mga viewers po natin, sa mga video. Ngayon, ipapa-speech po natin sandali. Si Bobby Vlogs, palakpakan po. So ayun, magandang hapon sa lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga dito sa ngayon. Salamat din ako kay Idol King Lack na nakapunta ako sa Panginoon. So, bago ko kami nagkakilala ni Idol King Lack, sinadya ng panahon ng Diyos na naisipan niyang mag-birthday na mamimigay. At ang binuksan ng Diyos sa isipan ng ibang mga vlogger din doon na paalam kay King Lack na may community na napakahirap na pwedeng tulungan. Kasi taga doon talaga ako kung nakikita nyo yung video na yun, yung ginawa niya ng school, yung paaralan. Taga doon talaga ako. Isa akong leader din doon na tumutulong-tulong kahit walang sahod, gano'n. Pinapasa Diyos na lang ang lahat, pero hindi naman nagugutom, pinapakain. So, doon kami nakakilala ni Idol King Lack na sinadya ng panahon na doon siya mag-birthday, nung nakilala niya ako, nagsimula nun, naisipan ko na rin mag-vlog. Kasi nga, matulungin din ako sa amin. Sikat din ako na matulungin doon kahit walang vlog pa dati. Na naisipan ko, nakita ko si Idol King Lack na sabi ko pa sa sarili ko na kung gagayahin ko kaya siya, mas marami pa kaya akong matulungan. Kasi yung puso ko sobrang matulungin, mapagbigay, maawain, pero yung bulsa ko wala. Kaya yun, naisipan ko gumawa ng account na magpa-vlog din kaya ako. Ayun, gumawa na ako ng account at hinanap ko yung mga kulang, anong kailangan. At sabi ko, sige, magagagawa na ako ng account, kumuha na ako ng yayain. Kasi gusto ko talaga na gayahin siya. Noon, bumalik siya, 2 months, kasi birthday pa lang kami nagkakilala, bumalik siya doon. Pagbalik niya, 2 months na, 1,700 followers na yung ginawa ko na account. Tapos yun, sabi niya, ang galing nga, bilis, sabi ko, sana nga, kasi tinanong ko siya, kailan ba ako magkakasahod? Kasi wala rin akong alam sa mga ganyan eh. Kailan ako magkakasahod siya? Hindi, mag-post ka lang mag-post. Ang ganun. Kahit yung cellphone ko nga dati, kahit hindi kita, pero palagi akong nag-video. Minsan niya, sinasaway na niya ako, uy, tama na muna kasi upload na naman ulit, maya upload na naman ako ulit, hindi pala ganun. O kasi lahat ng mga nangyayari sa akin ngayon, hindi ko rin inasahan, nakapunta ako dito. Galing din sa kanya yun yung mga tinuturuan niya ako, ganun. Hindi ganyan, ganito, tapos yung mga speech, sinasaway din niya kung ano yung mga nakalagay dun sa mga pinupost ko. Nung bumalik siya, sabi niya, mga 8 or 7 months, ayan, mamonetize ka na. Pero hindi ko akalain, akala ko yung pinapalakas lang niya yung loob ko. Totoo pala talaga yun. Kaya pag nagsasalita ka pala talaga, dapat positive. Kasi nangyayari, lalo na pag galing sa kanya na sobrang makadiyos. At mas masarap din yung pakiramdam lalo pag nakasama ako sa kanila. Kasi parang napapalapit na ako sa yung goal ko din. Unang-una, ang gustong-gusto kong makasama sila, yung makadiyos ba, palaging nagdadasal, ganun. Parang malapit ako sa Panginoon. Nung pag 8 months na talaga, pag 8 months ko, na-monetize. Kaya nga, sabi ko, sir, totoo pala talaga, na-monetize na ako, 8 months lang. Dati yung mga kapitbahay ko, 3 years na daw, 5 years, wala pa. Ako, na-monetize na. Kasi nga, sineryoso ko. Kasi yung iba, chill lang eh, Ako, sineryoso ko talaga kahit sobrang hirap. Nahirapan ako minsan, pero gusto ko eh. Kaya kayo nandito ngayon kasi gusto niyo yun. Oo nga. Gusto ko rin na hindi lang ito yung pagpunta ko. Sana balang araw pag yumaman na ako makabalik din dito.
pag naging sikat na, kasi sa Mindanao, ang daming tinulungan ni Idol King Lax. Yung goal ko naman, sana sumikat, yumaman din ako. Dito naman ako tutulong para marawi ka. Sana namin ng Panginoon. At yun lang. Dito din ngayon, daw siya magkakasawa. isang taon na yung account ko. Isang taon na mahigit. 15 months ata. 270k followers na sa awa ng Panginoon. At nag-start out na rin, paunti-unti. At nakapagbigay-bigay na rin dun sa community namin. Secret lang muna kasi. At yun lang, maraming salamat. At yung nakikita ko yung ginagawa nyo dito, wala kasi sa amin to. Yung ginagawa niyo. Kahapon nga, yung na-miss ako dun sa Panas. At ngayon, dinagdagan pa ulit, baka bukas meron pa rin. Doon ko na talaga ipupuno siguro lahat sa anniversary. Isusulat ko na lang kung anong sasabihin, pero lahat ng sinasabi ko ngayon, ano lang, ito sa isip ko lang, sa puso ko rin, na nakikita ko ba, na ang sarap pag may ganito. Baka pag-uwi ko sa amin, kasi manubo ako eh, baka gagawa na ako ng Manubo Vloggers Community. Kumukuha lang ako ng ano dito, mga idea ba, kaya observe lang ako, kadlakad dyan. Pero pinapasok ko yung nakikita, naririnig, pinapasok ko yun dito. Ayun lang, maraming salamat. Please follow Bobby Vlog. Promote pa. Oh, yan si Bobby Vlog. So natutuwa ako, sinasama ko siya kasi tumutulong din talaga siya sa ginagawa natin. Hindi maarte, yan ang importante dyan. At yung sinasabi niyang sobrang dami na tulungan sa Mindanao, baka sabihin niya mayaman tayo, apalto tayo ha. So yun yung ang reality pala gusto kong sabihin sa inyo, sa mga hindi nakakaalam. Ang tingin ng lahat, kahit kayo siguro, pati yung iba, na si King Lax sobrang yaman, paldo. Ang sabihin ko sa inyo, dati, nung pandemic, kasi malaki pa yung bigay ni Facebook, wala pang meta nun. So, dumating sa point na ang kinikita natin, eto, tapos na rin naman yun eh. Dumating sa punto na sobrang sipag at seryoso nga natin sa pagbablog, na ginibag ko lahat eh. Hindi ko sinasabing ganito ang gawin ninyo, kasi iba-iba naman tayo ng linyada sa buhay. Take it as a inspiration lang or story from your president. So, nung sineryoso ko yung pagbablog, dire-diretso yung content, yung views, dumating sa point na sumweldo ko ng 1 million mahigit sa isang buwan. 1 million. So dahil sa ganun, ilang buwan din yun, dahil sa ganun, napatayon ko ng bahay si mama. So yung bahay na pinuntahan nyo sa Kabatuan, hindi po sa akin yun, sa nanay ko yun. Kasi nga, sabi ko, ang goal ko, unahin ko muna yung magulang ko bago ako. So, malaking kaginawaan kasi, ay, napatayuan ko na, okay na. Sarili ko naman intindihin ko. Ngayon, ang problema naman, wala pa akong bigay sa sarili ko. Kasi nga, binibigay rin natin sa content. Hindi tayo kagaya sa ibang vlogger na nagbibigay sa iba, but malaki naman ang ipon din, o may bahay sarili, may mga sasakyan. Yung nakikita niyo pong sasakyan dyan is hinuhulog-hulugan ko pa rin yan every month kasi hindi ko talaga kaya bumili ng cash. So yung ngayon, ang kitaan ko na lang ngayon, maswerte na ako, maka 50,000 pesos po ako every month. Tapos may mga pinakosweldo pa expenses. So at least lang para makita nyo. But kahit ibang-iba na yung sweldo ko ngayon compared natin, hindi pa rin ako humihinto. Nakikita nyo, nagko-content tayo. Bumabawi na lang tayo sa mga brand deals, may mga gusto magpa-promote sa atin, binabayaran tayo. Yun na lang ang tulong. At nagdadasal ako palagi na Lord, sana yung mga malalaking brands is magtiwala sa atin para at least hindi na tayo aasa sa sweldo natin sa mga ads sa Facebook or YouTube. So, yun lang. Kahit ano pang ibigay sa akin ni Lord, kahit papagsakin niya, i-challenge niya ako, babalik at babalik pa rin ako sa kung anong ginagawa ko ngayon. Kung kailangan bumalik sa zero, babalik. Nagawa ko nga dati. Wala akong budget. Ni piso wala. Nagko-content ako. Meron lang camera. Sinacharge ko lang. Mismong yung unang experiment na ginawa ko, wala akong pera. Namalimos ako. May karton ako. Na nangihingi na pandemic, ganyan-ganyan. Hanggang sa nagulat ako, sabi ko sa sarili ko, Lord, pagtapos ng content na to ngayong araw, maka 300 pesos lang ako, successful na. Siguro, approve na yung content natin. I-edit ko na lang tas i-upload. Pagtapos kong mamalimos, hindi ko sinole eh, kasi sabi ko, ibibigay ko rin po ito sa mga biktima ng COVID, yung mga nag-aantay ng ayuda. Pagdating ko na bahay, binilang ko po lahat. Umabot ng 1,800. Inakuha ko, sabi ko, laki pala ng kita ng mga badyaw siguro. No? Ayun po ang ginawa ko, tapos nagpadagdag na lang siguro, dinagdagan ko na lang ng 200. Galing sa pera ng girlfriend ko that time. Partner ko, ngayon girlfriend ko pa rin po siya. And then, ayun, pumunta ako ng Gaisano, nag-grocery ako, binuhat ko yun dito, ilang kilometrong lakaran, mabigay ko lang. Wala pa pong mga views nun. Maliit pa yung views, pero sabi ko, sige, gagawin ko. May
Mapa may views, mapawala. Kasi ang nakakakita. Ang pinaka-importanting view para sa akin is yung view galing kay Lord. So, katumpas pa yun ng ilang bilyon. So, yun ang pinaka-importante. So, since then, tuloy-tuloy na. After 5 months na sineryoso ko yung vlogging, sacrifice talaga lahat. 2 kurso ko, IT, tapos marine engineering. Sinacrifice ko lahat yun. Wala nang kwenta yung mga diploma ko na yun. Para lang sa vlog. After 5 months na hard work, initan, ulan, araw, init, halos tagain ka dyan kasi nagpa-prank ako minsan eh. Galit na galit sila, bashing, lahat. Kahit maganda na ginagawa mo, may sinasabi, kahit nagbibigay ka sa kapwa, tinanggap ko lahat. But after 5 months ng ganun, nagkasweldo ako. First sweldo ko, 30,000. Pagtapos nun, inalagaan ko na. Inipit-tipit ko na, binibad ko na sa content ko, at ngayon, eto na tayo. Eto na si King Lux. So after 6 years, meron tayong 11 million followers. Masarap sana kung makash-out yung 11 million followers kasi hindi. Bilang lang yan nung nag-click. 100K sana tayo. Oo, papaldo kayo ngayon. Ibig sabihin ng followers, yun lang naman ang sukatan din na maraming nagtiwala sa iyo. So pinapahalagahan natin yun. At sa nakita ko din sa aking sarili, marami pa akong kakaining bigas para ma-reach ko yung goal ko. Sabi ni Lord, kung hihiling ka sa Kanya, magdadasal ka sa Kanya, i-challenge mo siya. Bigyan mo siya ng goal o panalangin na parang sa isip mo, imposible. Kasi Diyos nga siya, kaya niyang gawing posible lahat ng imposible para sa atin. So ang goal ko, parang imposible sa lahat. Sa akin parang imposible. Pero I think ibibigay ni Lord yun. In God's perfect timing. Hindi rin po ako maka-Diyos, tama lang na nagdadasal sa mga pupuntahan, sa kumakain, sa kahit saan dala-dala namin si Lord. Hindi po ako pastor, sobrang makasalanan ko rin po, kagaya nating lahat dito. Pero lagi lang tayo nagtitiwala kay Lord na kung ano man yung buhay natin, mayroon siyang ipoprovide. Hindi tayo mauubusan. Sinasabi ko nga palagi, kahit tanggalin sa akin ito lahat, kaya kong bumalik sa umpisa. At nag-vlog nga ako na wala akong pera eh. Kaya hindi totoo yung sinasabi nila na, idol, King Lux, pag yumaman na ako, gagawin ko rin yung ginagawa mo. At dati, hindi man ako mayaman. Nagawa ko naman. It's just, kailangan lang nating kilusan. Hindi all the time pera yung solusyon. Minsan, kailangan lang natin lumabas, gawin yung pangarap natin. Kahit mahirap pa, kahit anong sabihin. Sobrang dami. Hindi ako sinuportahan ng mga relatives ko before. Ngayon, sumuporta na, makakilala sa akin. Kahit nakikita nila, parang wala lang. Hanggang sa, wala na sila magawa. Naugani sila ng lahat. Lahat ng mga kakilala nila, mga relatives nila, yung halos buong Pilipinas, nakasuporta sa akin. Wala silang nagawa. Sumuporta na lang din sila. At sa sobrang ganda ng ginawa natin, na-interview na tayo na-feature na tayo sa KMJS, na dati pinapangarap ko lang. Ito guys, pasensya na, ko lang ng konti, extend ko lang yung speech ko. Hindi pa ako nagko-content. Pag kumakain kami, nanonood ako ng KMJS. Siguro naman sa inyo, nanonood yung iba. Ginagawa ko, yung cellphone ko, nilalagay ko lang sa may pitchil. Parang pinapa-stand ko lang, kumakain nanonood kami. Sabi ko sa sarili ko, sarap siguro mapunta dyan sa KMJS. Kailan kayo mapupunta dyan? Pero alam ko, hindi mangyari kasi imposible. Imposible talaga, papat ka naman mapupunta sa KMJS, di ba? After 3 years, naka-KMJS ako sa awa ng Diyos. Tapos sabi ko, ano kaya feeling ko ma-interview sa Tony Talks? Kaso yung ini-interview sa Tony Talks, mga big time lang, mga celebrity o mga talagang mayayamang vlogger, mga ganon. Yung mga vlogger sa Manila, ganyan-ganyan. Sa awa ng Diyos, na-interview tayo sa Tony Talks ni Miss Tony Gonzaga, Miss Karen Davila, na-feature at minsan pinipicture din tayo sa kahit nga sa yung Family Feud, hindi na ako nakapag-reply sa kanila, sayang. Sa TV5, marami nag-invite sa atin. At ngayon, meron pang may bilyonaryo channel ata ito, nakalimutan ko. Gusto rin tayong interviewin. Iba't ibang interview. Minsan di ko na napapagbigyan. But sobrang thankful kasi sa pagbablog lang, hamak na pagbibidyo-video lang, ilagay tayo ni Lord sa ganong posisyon. Ito last, dumating sa point na sa paggawa natin ng gantong content, nakatanggap tayo ng award. Pumunta tayo sa Okada, Manila. Sobrang gandang venue, mamahalin, sa gitna mismo ng Manila. Doon hiniheld yung mga international events, concerts, conference, kahit na ano. So, nandun po ako. Ang mga katabi ko po, sobrang mga high-ranking, mga officials, mga world leaders, mga generals, business owners, professionals, mga doctors, lahat po. Ako lang po yung parang hamak na vlogger na nandun na makakatanggap ng award. Tapos, nagulat ako kasi yun po, 2023, binigyan po tayo ng award bilang Asia's Most Influential Social Media Creator of the Year Award 2023 po. Hindi ko makakalimutan.
Nagrenta po kami ng pangmukhang tao na damit, yung mga Amerikana na, yung mga ganyan-ganyan. Nagrenta ko, sige, makipagsosyalan tayo doon, hindi tayo marunong. Nakakatuwa po dahil sa lahat ng in-awardan doon, ako lang po yung pinag-speech, pinag-message talaga. Yung iba pagtapos award alis. Kahit sino pa yan dyan. Tapos ako rin po yung nag-iisang awardee na binigyan nila ng VTR. Ibig sabihin po yung parang, yung may malaking LCD po sa stage, piniplay po yung mga videos ko doon. Sa ibang awardee wala po. Sabi ko, Lord, grabe ka naman, Lord. Video-video lang ako, wala akong pera, wala akong followers, wala nakakilala sa akin, walang sumusuporta sa akin. Ngayon, inangat mo ko ng ganito. Kaya doon ko nasabi sa sarili ko na, tama itong ginagawa ko. Kailangan ko lang gawin, ituloy-tuloy ko lang ito. Nai-excite ako sa kung ano pang ibibigay ni Lord sa akin sa future. So, ngayon, sana i-take it as inspiration at the same time, sana gusto nibay pa talagang One Waray ng creators as a whole and mismo kayo. Kung ano man yung gawin niyo sa buhay niyo, lagi magsisimula yan sa sarili ninyo. Yun lang, huwag kayong huminto, huwag kayong panghinaan, pwedeng mapagod, pwedeng magpahinga, pero hindi pwedeng huminto. Regardless para sa sarili, para sa pamilya o sa pangarap, ituloy lang po natin. Lamang po, maraming salamat po sa inyo. This is your President King Laps, signing off. Ano yan? Kanta na! Isang kanta para kay O, picture muna tayo lahat. Sa ating mga